Taong 1928, sa isang maliit at tahimik na bayan, Erling, isang lugar na hindi sanay sa takot, isang lugar kung saan ang gabi ay katahimikan lamang, hanggang sa dumating siya. Hindi siya kumatok, hindi siya nagpakilala. Dinala siya roon tahimik, nakapikit, parang isang katawan na pagod na sa laban. Ang pangalan niya ay Emma. Pero sa loob ng kumbento, hindi na siya tatawaging tao kundi labanan. Dahil ang nasa loob niya ay hindi nag-iisa. Pagpasok pa lang niya sa kumbento, may kakaiba nang nangyari. Huminto siya, hindi gumalaw, hindi huminga. At biglang, sa isang boses na hindi niyo siya dapat dinala dito, napatingin ang mga madre. Walang nagsalita, pero naramdaman nila, may mali, isang madre. Lihim na nagbasbas ng pagkain, walang nakakaalam, walang nakakita. Pero nang ilapit iyon kay Emma, hindi niya hinawakan, hindi niya tinikman. Ngumiti siya, mabagal, hindi normal. Masakit, nasusunog, pero ang pagkain, normal, tahimik, walang kakaiba. Maliban sa kanya, dalawang pari ang haharap sa dilim. Si Padre Theophilus at si Padre Joseph. Ang isa ay naniniwala. Isa naman ay unti-unting nawawala ang paniniwala. Pero pareho nilang alam, hindi ito sakit, hindi ito imahinasyon, ito ay laban. Matagal nang may dinadala si Emma, simula pagkabata. Hindi siya makapasok sa simbahan, hindi siya makalapit sa banal na bagay. Parang may pumipigil, parang may nakatira. At ngayon, haharapin na nila ito, hindi bilang doktor, hindi bilang tao, kundi bilang sandata. Unang araw ng ritual ay tahimik, walang nangyayari hanggang sa ang katawan ni Emma ay bahagyang umangat. Hindi tumalon, hindi gumalaw, kundi parang hinila paitaas. Ang temperatura ng kwarto bumaba, ang hangin bumigat at mula sa kanyang lalamunan lumabas ang mga boses, hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Ha ha ha, umalis kayo. Hindi siya inyo. Nagsalita siya ng mga wikang hindi niya alam, Latin, German, at mas nakakatakot, alam niya ang mga sikreto ng bawat tao sa kwarto. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Ang buong bayan ay nakarinig ng mga sigaw, ungol, mga tunog na hindi maipaliwanag. Sa loob ng kumbento, mas lumalala, mas lumalalim. Isang gabi, nagsalita ang boses. Mas malinaw, mas malalim. Inimbitahan kami. Hindi kayo kabilang dito. Akala mo ba? Kumatok kami. Tangang pare, nasa loob na kami. Bago pa siya ipinanganak. Hindi tumigil ang ritual. Araw-araw, gabi-gabi, paulit-ulit, humihina si Emma. Pero ang nasa loob niya lalong lumalakas. Ipinakilala nila ang sarili nila. Mga pangalan madidilim, sinauna, galit. Para bang ang katawan ni Emma ay hindi na kanya, kundi isang pintuan. At ang bawat dasal ay parang laban sa bagyo. Disyembre, huling gabi. Biglang umupo si Emma. Dahan-dahan, mata ay bukas. Hindi kumukurap. Ang hangin tumigil. Ang mundo parang nakatingin. At ang pare, sa wakas, nagsalita. Hindi malakas, hindi galit, kundi sigurado, umalis ka. Isang sigaw ang kumawala, hindi mula sa tao, hindi mula sa hayop, kundi mula sa kung ano man iyon. Unti-unti, nawala. Humina, naging wala, bumagsak si Emma, tahimik. Pagmulat niya ng mata, iba na, ngumiti siya. Sa unang pagkakataon, Diyos ko, kaawaan mo ako, pero may naiwan, isang amoy. Hindi maipaliwanag, parang may umalis. Pero ayaw. Ang kasong ito ay isa sa pinakakilalang exorcism sa kasaysayan. May naniniwala, may nagdududa. Pero isang tanong ang hindi nawawala, kung hindi kumatok ang demonyo, paano siya nakapasok? Natapos ang ritual, nawala ang ingay, at bumalik ang katahimikan sa Erling. Pero may mga katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Dahil ang tunay na tanong, hindi kung ano ang nangyari kay Emma, kundi kung ano ang nangyari sa loob niya. May mga nagsasabing siya ay gumaling. May mga nagsasabing ito ay sakit lamang. At may ilan na naniniwalang may bagay na umalis. Pero walang makapagpapatunay kung lahat ba ay tuluyang nawala. Dahil minsan ang dilim hindi umaalis.
Natuto lang itong manahimik. At kung totoo ngang hindi kumatok ang demonyo, baka hindi rin siya umalis. Nandito lang ako. At baka hindi lang si Emma ang naging pintuan.